Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 33 anyos nga lalaki, gipanigbas ang iyang mga ginikanan sa Davao City. Amahan, patay, inahan, samdan. Duha ka lalaki, patay human ma-suffocate samtang nang limpyo og septic tank sa Upol, Misamis Oriental. Mga pasahero nga padulong Davao City nagkagubot sa usa ka bus sa terminal sa Kaputian, Samal Island. Preemptive evacuation ng Matinapangi dool sa Sapa. Pipila ka lugar sa Davao City gibaha ni atong Sabado sa gabi. Gatusan ka magbanay, gipabakwit. Mga baligyang memorabilia, ana-ana palibot sa Shrine of the Black Nazarene Parish sa Cagayan de Oro City. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Patay ang usa ka 71 anyos nga amahan samtang samdan sa ulo ang iyang asawa human gitigbas sa ila mismong anak sa ilang balay sa Barangay Inayangan, Davao City. Ang insidente dili matud pa unang higayon nga pisikal nga nanakit ang sospek sa iyang mga ginikanan. Nakaalerto si Argil Relator. Sa magtinigbasan sa Tangkugo ug tuong abaga ang mitapos sa kinabuhi sa 71 years old nga amahan. Ang sospek ang mismong 33 anyos nga lalaking anak ni ini. Nahitabo ang krimen sa ila mismong balay sa Purok 2 New Masbate, Barangay Inayangan sa Kalinan District, Davao City, alas 7 Biyernes sa buntag. Dinhimatod pa sa likod mismo sa ilahang balay na hitabo ang krimen. Atong higayuna, nagbugha matud pa og kahoy ang amahan nga biktima. Gani, makita pa dinhi ang mga kahoy nga binugha sa biktima. Dihang kalit lamang siya nga gitigbas sa iyang mismong anak gamit ang lagaraw. Wala pa nakontento ang sospek. Sanglit human pagtigbas sa iyang amahan. Gisunod niya pagtigbas ang iyang inahan sa ulo. Gilayong misibat ang sospek. Nakabantay na lang matud pa ang silingan. Dihang mitsabaw na ang kinamanghurang anak sa mga biktima. Giana man importahan dire. Giana daw na siyang kuya, sige tuklod. Nakasarado din. Oh, nakasarado man na kay gitupan man na siyang nanay dire. Para dili makasulod. Oh, para dili makasulod. Kawat-kawat man gid lagaraw ang ulo dire oh. Sama jud dire. Parayon pang ginatambalan karon sa Southern Philippines Medical Center ang samdang inahan. Nadakpan ang sospek alas 10 sa buntag sa pikasityo na dihang na-corner sa mga otoridad. Ang kaning anak ma'am, gina-advisean sa ginikanan nga mangita og trabaho nga mo'y gikasako sa maong anak ma'am dito sa ihang ginikanan. Sumala sa opisyal sa barangay, daana nga dunay bikil ang anak sa iyang mga ginikanan, sukad miuli kini sa miaging tuig gikan sa Manila, kay aligasyong nalambigit na matud pa sa illegal nga binuhatan. Magsigil aglaag, mangitag inom sa barkada, pag-uli, kaon, natuman, nasukan sa ginikanan. Makapilang higayon na matud pa nga pisikal nga napasakitan sa sospek ang iyang ginikanan. Busa, gidala na matud pa sa barangay. Ngadto sa Institute of Psychiatry and Behavioral Medicine sa SPMC ang sospek. Iimbestigar siya, maayo ang pagpangutana. Kung anong sukusi siyang papa, ingon naman siya, tiwasan pa na ako na, naanak pa man. Niadto Nobyembre, dihang ulahing mi-report matud pa sa barangay ang amahang biktima. Sanglit isug na matud pa og tinan-awan kaniya ang iyang anak nga sospek. Ang pagkabalo ginakuha na sa kuang stepbrother, magod nag-ingon po si tatay nga nagbisyo gid siya. So katong time nga gibiyaan siya asawa dito sa Manila, sumotong hinungdan nga murag na depress siya ba. Kasong parricide o frustrated parricide ang gipasaka batok sa sospek nga midumili na sa paghatag og pahayag. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Duha ka mga lalaki nga empleyado sa usa ka Poso Negro ang patay. Human ma-suffocate samtang nang limpyo og septic tank
sa usa ka kan-anan sa Upol, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Patay na dihang nadalas sa Upol Rural Health Center ang duha ka mga empleyado sa usa ka Poso Negro. Human kuno nga na-suffocate samtang naglimpyo sa usa ka septic tank sa usa ka kan-anan sa barangay Luyong Bunbun sa Upol, Misamis Oriental adlawng Biyernes. Sa investigasyon sa Upol PNP, nagpayagayon og siponing operation sa septic tank ang duha ka mga lalaki dihang nakadesisyon sila nga sudlon ang septic tank tungod barado kuno. Pagsulod niya dito sa septic tank, base pa sa mga kauban, gisinggit daw siya o labad kay ang ulo, kay galisod na siya o ginawa. So katubong isa nga namatay si Manuel Mansigyaw, dali-dali nga mitabang sa iya. So pag sulod ni Manuel, imbis niya luwason tong si Alimar nga una ni misulod, dili na sila kabalik og saka kay nangaluya na sila kay tungod sa nasupukit na sila. Misuway pa og tabang ang igsuon sa usa sa mga biktima apan gipugngan kini sa mga personahe sa itiri. Daling miresponde ang mga personahe sa BFP Upol aron pagluwas sa mga biktima apan dead on arrival na kini sa Upol Rural Health Center. Wala na sab kunang duso og kaso ang mga kabanay sa mga biktima. Para magsuyop og septic tank, likayan gid nato ang pagsulod sa septic tank kay delikado gini. Base pa sa ato ang municipal doktor. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Mga pasahero nga padulong Davao City nagkagubot sa usa ka bus sa Kaputian, Samal Island sa Davao del Norte. Kini dihang nag-unhanay nga makasakay. Ani report ni John D. Esteban. Oh my gosh! Mao kini ang eksena niadtong Sabado sa hapon sa bus terminal sa Kaputian, Samal Island, Davao del Norte. Nagtinukluray na ang mga pasahero dihang nag-unhanay matud pa og sakay sa bus. Sumala sa report sa kapulisan, nagkabikil matud pa ang duha ka kampo kay naglalis sa kung kinsa ang una sa linya tungod wala matud pay tarong nga sistema. Sila makauwi. Sila tanong gusto. Gagawa sila gusto makauwi sa Davao. Sila kabalo na pa yung mga extra bus na paabot. Katong naabot ng bus na napasip pa yung mandayon. Sige pa dalang mensahe sa GMA Regional TV ni Mayor Al David Uy. Nagpa-deploy na siya og mga pulis ug task force Samal personnel sa lugar human sa hitabo. Labi pa nga muragsa na sabdaw ang tao kay nagkaduol ang fiesta sa lugar. Ang Igacos PNP doon na permanenteng deployment sa terminal. Permanente na deployment na ng tao. Regardless kung may pista o wala. John D. Esteban, 1 Mindanao. Usa ka truck nga gikargahan og mga baligyang prutas ug utanon ang naanod sa sapa atol sa baha sa Zamboanga City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa video makita kining usa ka truck nga milabang sa usa ka sapa bisan pa man dunay kusog nga haguro sa tubig baha. Nahitabo kini sa Zone 7, Sitio Papaya, Barangay Pamukutan, Zamboanga City, pasado alas 11 Domingo sa buntag. Taod-taod, makita na lang nga natikalbong na lang kini humanaanod na sa tubig baha. Sumala ni Jason Rojas, kinsa usa sa mga sakay ug nagdumala sa maong truck. Mopadapli na unta sila sa iyang 25 anyos nga driver sa maong suba, diyang dunay nagbara sa ligid sa maong truck. Ila kining gisusi kadali hangtod sa naabda na sila sa naghaguros nga tubig baha. Sir, kaya na orilla, sir. Siguro nga 1 metro lang, yun na kami na orilla. Sino, kinilang ko sa isang sir na rueda del truck. Amo kami niya, standby kami ala, sir, na el agua, sir, bigla ya baha. Yang cancel agua ya. Gilayon silang nangita og luwas nga lugar, diyang naabdan na sa tubig baha ang ilang truck hangtod sa mitakilid na kini og naanod. Nadalasab og gaanod ang ilang i-deliver unta nga mga baligyang utanon og prutas nga nagkantidad og kapin 100,000 pesos. Dili na sa mapuslan matud pa ang maong truck gumikan sa grabing guba. Hinulman matud pa niya kini sa iyang umagad nga lalaki nga inutang rasab. Ang maong truck na rescue pinaagi sa usa ka backhoe nga anaara sa lugar. Hinuon walay nasamdan atol sa hitabo. Sumala ni Rojas, wala kuno sa laing maagian gawas sa mismong suba, sanglit wala pa naayo ang tulay sa maong lugar nga nadanyo sab gumikan sa mga nasinating pagbaha kaniadto. Kaya tarda sir tapiti assistensya sir na gobyerno sir. Pero at
So tiene ese proyecto allí ongoing ese, cosa que está Sara hace representación sa ahensya para asyakan ko ese proyekto. Ang pag-ulan sa Zamboanga City dala sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Efren Mamak, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Upat ang patay ug duha ang samdan human nabanggaan sa usa ka van ang laing van sa Davao City. Ang mga biktima pauli na unta sa Cotabato gikan nangaligo sa Samal Island samtang ang mga sakay sa nakabanggang van padulong sab mga ligo sa Samal. Ani ang report ni Argel Relator. Sa kuha sa CCTV sa Barangay Binugaw sa Turil District, Davao City, alas 7:41 Sabado sa buntag. Makita kining color gray nga van nga gikan sa inner lane hangtod sa naabot kini sa innermost sa northbound lane sa Davao-Digos Highway. Apan inay mo kurbada, mi diretso naman hinuon ang maong van hangtod sa nabanggaan niini ang puti nga van sa kasugat nga lane. Nahunong ang nabangga ang puti nga van sa tunga sa southbound lane sa highway. Napahunong sab ang mibangga nga gray nga van, pipila ka metros ang gilayon. Hapit pa mapunggitan ang itong nga SUV nga nagsunod sa unang nabangga nga puti nga van. Maayo na lang kay dali kining nakalikay padulong sa Picas Lane. Anaa na sa kilid sa highway ang pipila sa mga samdang pasahero sa gibanggaan nga puti nga van. Dunasay mitabang sa paghatag first aid sa mga biktima. Apan taod-taod pa, gina-CPR na kining usa sa mga samarang pasahero. Gilayong gisakay sa mga miabot nga ambulansya sa barangay ang mga samdan o gidala sa Southern Philippines Medical Center. Gikan sa Samal niya ang isa, gikan sa Digos. Diya sila nag-abot sa Binugaw. Nya maulagi to na yung mga casualty. Idala na mo sa SPMC. Asa sir, mas daghan-daghan din og casualty ato. Katumputi nga ban. Mao toy dagan kuan, namatyan jud to upat ka buok. Dead on the spot ang upat ka mga pasahero sa nabanggaang puti nga van. Duha sab ang nasamdan, samtang luwas ang driver. Pulos magkabanay ang mga biktima ug ang driver nga gikan nangaligo sa dagat sa Samal Island. Samtang wala na unsa ang 7 kasakay sa nakabanggang van kinsa mga border matod pa sa tag-iya sa van ug padulungay sa mga ligo sa Samal. As per alleged ma'am no, sa driver sa nakabangga is na wala og control ang steering wheel, pero nakita man nato sa CCTV ma'am no nga medyo kusog gyud ang padagan. Wala pa'y pahayag ang nakabanggang van driver kinsa gipasakaan na og kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries and damage to property. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao. Pipila ka mga batan-on nga giingong nag-car shot o nag-inom sa mga sakyanan ug pampublikong lugar sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City ang gipang isyuhan og ordinance violation receipt sa Regulatory Compliance Board. Ani ang report. Naaktuhan o gipang isyuhan sa Regulatory Compliance Board kun RCB sa Cagayan de Oro City LGU og ordinance violation receipt ang pipila ka mga batan-on ug mga hamtong nga naabtan nga nag-inom sa pampublikong lugar. Ang operasyon pinasikad sa impormasyon nga nadawat sa RCB kalabot sa mga individual nga nag-standby sa sitio Tagwanaw sa Barangay Indahag. Sa operasyon, naaktuhan ang maong mga individual kilid sa kalsada o sa ilang mga pribadong sakyanan. Matod sa RCB, kalapasan kini sa ordinansa sa syudad nga gabawal sa pag-inom og ilimnong makahubog sa pampublikong lugar. So isa diya dito sa may dapit sa atong convention center ug motong atong nakita na sa atong mga report sa City Information Office. At the same time nagyapon sa may uptown kanang na may mga establishments diha nga imbis na manggiimnanan unta gyud ilang parkinganan diya mag-inom. Gawas sa mga nag-inom, naabtan sab sa otoridad ang usa ka langyaw nga adunay kauban nga babae
rason nga ginaimbestigahan sab kini karon. Ato tong gina-verify pod ang yang whereabouts no kay murag sa social media naaman po yung mga reports nga naka-pick up nato. Pasalig sa RCB uban ang kokpo nga magpadayon ng ilang mga operasyon nga ginahimo sa syudad. Although dili na minor ato mga kabatan-onan, ato gyapong paymangduan no kay lagi kailangan magina sila mga guidance. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Giling nag-viral ang post sa reklamo sa customer sa usa ka kananan sa Davao City tungod matud pa sa ilabihan ka mahal sa baligyang sudan ini. Apan ang tag-iya sa kananan gibarugan nga saktura ang presyo. Ani report ni John D. Esteban. Usaning agdaw public market sa Davao City sa mga ginatuan sa mga tao tungod sa mga lami ang putahing Pinoy sama sa balbakwa ug hinalang. Apan adlong Domingo, dunay nagreklamong customer kansang post online nag-viral kay wa daw damha nga ang gikaong balbakwa ug hinalang sa usa sa mga kananan nga wala naginganlan, halang po daw kaayo ang presyo. Sa post, makita ang hulagway sa bowl nga sabaw na lay nabilin. Gipakita sab ang presyo sa nabayran nga miabot sa sobra 1,000. Apil na ang gi-order nga soft drinks ug kawali. Siguniya, tag 495 pesos ang presyo sa serving nga pwede na sa 4 ngadto sa 5 ka tawo. Butang nga gikatingad-an sa uploader kay mahal daw itandi sa presyo sa pikas nga karinderya. Daling miani og negatibong reaksyon sa netizen ang maong kan-anan. Apan sa pagkikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa tag-iya sa kan-anan, wala mi nagtikas or something naglamang. Ami ang giserve lang namo ang demand sa customer. Dapat supposed to be kung na sila concern, reklamo naman mi. Idulog ba, magpa-discount pa? Concern dili i-direct i-post nila sa social media which is fake news, mag-take big legal action part sa iya. mao ni ang tag 495. Okay, good for family size, 4 to 5 persons. And maupod ni ang hinalang nga tag 495. So tagpila gid ang balbakwa, sir? Sir, actually ang good for one man is the price, ma'am. Ito yung price, ma'am. Yeah. Yan ang price namin, solo, family size. Ang gi-order nila is a family size, which is this. Kani ang gi-order. Family yeah. size. Which is 7 sila kabuok. Then nag-declare sila 3 lang daw sila. Duna sab daw sila'y official receipt. Ang katong papel sa post, nagpa-itemize lang daw ang customer. Ang ubang kan-anan sa palengke na balaka sa issue kay basin daw maapektuhan ang ilang negosyo. Ang alam mo na mga bashers man, sabihin, ayun, wag na kayo magkain sa Agdaw, damay na rin, parang ganun. Na-generalize kasi, ma'am. Nakaabot na sab sa market supervisor ang maong issue. I have instructed these stall owners to put up a price list. And then I will meet with the eatery section vendors to encourage them to train their server to relay yung information. Parang, ma'am, ang family size namin ganito. Dugang sa market supervisor nga i-report dayon sa hingtungdang ahensya kung dunay reklamo ug dili dayon i-post online. Doon pa lang, pinatawag na yung owner and then ganito ba, you know, sort of discussion. Wala eh. I think their post was done in bad faith because what they posted was yung picture ng ball, ubos na eh. Sumala sa Department of Trade and Industry Region 11, wala sila jurisdiction sa price monitoring sa mga kan-anan tungod nakatutok sila sa basic necessities o prime commodities. Pero pwede matud pa mag-file og reklamo ang consumer kung sa ihang tan-aw nakalapas ang mga establishmento sa ihang katungod isip consumer. There's a provision sa Consumer Act na deceptive marketing based sa iyang promotion or based sa iyang branding. Mao ni ang iyang mga offerings pero in actual lahi kung manggod nimo is the pricing but it can be part. Any consumer can file a complaint. Nagpaymang nusab ang DTI 11 sa tanang establishmento nga dapat makita ang menu ug presyo aron makita sab dayon kini sa consumer ug makahukom kung mopalit ba o dili. Pero responsibilidad sab daw sa consumer nga mangutana sa presyo una mopalit. Kung may rights si consumer of information, meron din ang responsibility to us before siya mag-decide. Kaya sometimes we assume. Kauban si Jojo Solarte sa camera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa
Sa unang oil price adjustment karong tuiga, dili maayong balita alang sa mga motorista kay big time oil price hike ang ipatuman sa mga kumpanya sa lana ugma January 7. Piso ug 40 centavos kada litro ang isa ka sa presyo sa diesel, samtang tig-piso matag litro ang usbaw sa presyo sa gasolina ug kerosene. Kiniuman sa pagkunhod sa presyo sa maong mga produktong petrolyo sa miaging semana kung asa tag 30 centavos kada litro ra sa gasolina ug diesel. Karimduman nga niadtong bispera sa Pasko, miusbaw sab ang presyo sa diesel nga naa sa 1 peso and 45 centavos per liter. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang pag-usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo tungod sa extended nga pagputol sa produksyon sa lana kutob April 2025. Taas nga demand niini sa US ug Europe dala sa bugnaw nga panahon ug tensyon sa pamatigayon. Pipila ka barangay sa Davao City nga duol ug sapa ang gibaha tungod sa tibok adlaw nga pagbunok sa ulan sa bukirong bahin sa syudad niadtong Sabado. Sa barangay Matinapangi anaa sa unom ka mga balay ang naguba. May na lang kay walay naangin tungod giling napabakwit ang mga residente. Ani ang report ni Argil Relator. All resident ato evacuation area naka-prepare na. Palihog ko, evacuate na ta. I-advise ato ang CDRE mo. Preemptive evacuation ng Matinapangi dool sa sapa. Una pa man naabot ang baha, gilayong gipatuman ang preemptive evacuation sa mga residenteng nagpuyo doon sa sapa sa barangay Matinapangi sa Davao City niadtong Sabado. Kinihuman na monitor sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office nga ana sa critical level ang tubig baha sa sapa sa Aplan Barangays. Ginapaabot man god nga pipila lang ka oras mudagayday napaubos sa low-lying barangays ang baha lakip sa Matinapangi. Tuod man miabot ang kusog nga current sa baha sa sapa. Gisulod na sa baha ug lapok ang mga balay nga nakatukod duol sa sapa. Una na nga na-secure ang mga residente sa gym sa barangay nga gihimong evacuation center. Sa barangay Talomo River sa Kalinan, hapon pa lang, kusog na ang ulan. Naghinay-hinay na ug sulod sa kabalayan ang tubig. Pagkagabi, hangtod hawak na ang tubig baha sa relocation. Gisaka sa mga residente ang ilang mga gamit, apan nahumol na sa baha ang uban. Sa barangay Riverside, natanggong ang mga gagmayng sakyanan sama sa mga motorsiklo tungod sa kakusog sa sulog nga misubay na sa tunga sa highway. Sa barangay Matina Crossing, sa innermost lane na misubay ang mga sakyanan, dihang daw na himong sapa na ang highway tungod sa baha. Palihog sa Banabang, Roger Pinihining Dapita, palihog sa pag-evacuate, dili na ta magpaabot na risyohan ta. Sa CCTV monitoring sa Davao City Public Safety and Security Office, alas 8:15 sa gabi, dihang milapaw na gayud ang baha sa Balusong Bridge sa Matina Crossing. Nakaagi pa ang mga sakyanan hangtod sa gisirado na gayud sa mga otoridad sa mga motorista ang south and northbound lanes sa tulay tungod sa nagkadakong tubig. Hinoon, wala pa'y alas 11 sa gabi, dihang gipagian na og balik ang tulay, dihang mihubas ang baha. Gilayaw ng hatag og hot meals ang Davao City LGU sa mga mibakwit ng mga residente. Nakadeploy sab ang City Health personnel sa evacuation centers. Pagkabuntag sa barangay Matinapangi, nabangag na kining duol sa approach sa tulay, dihang mibigay ang yuta kilid sa sapa, dihang gianod sa baha. Light vehicles lang usa ang ginapaagi sa maong tulay. Tungod sa kadako sa tubig, ingon man kakusog sa sulog, nga nidagayday ni ining sapa kagabi, karong buntag ing ani na hitsura, makita nato ang kadaghan sa mga gapnod, partikular ni ining mga kawayan, mga dagkong troso, ingon man mga punuan sa saging ug mga basura nga nibabag na ni ining ako ikatindugan karon mao kini ang ilahang kanhing tulay nga gama sa bakal. Tungod matud pa sa pagbabag ni ining mga gapnod no naglisod ang tubig sa paglusot paingon didto busa nagasaka ang tubig ug gani makita po nato ang epekto karon kining duol sa pundasyon ining ilang bag-ong tulay makita nato nga dunay mga parte nga mga nangakan na. Gilayon sab nga nagrasyon og tubig ang fire truck sa Central 911 sa mga residente sa lugar. Humanawad-an og supply sa tubig dihang naguba matud pa ang linya sa Davao City Water District. Bakwit dayon kay lisod kay niagi bitag baha 2011.
Kagabi, naiinay man siya pero kuhan po ba, dugay-dugay nawala. Sa maong barangay lang, ana sa 199 ka magbanay ang ipabakwit apan nakauli ra sabdayon paghubas sa baha. Nang totally damage na to sa kaning mga balay gyud nga nawas out almost 6 houses, then mga almost 25 individuals ni silang bilong aning mga 6 families na 6 in balay. Sumala sa Davao CDRMO, 7 ka mga barangay ang apektado sa pagbaha. Ang bilunggan sa dakong baha sa tulo ka river channel, ang Matina River, ang Likanan o ang Lasang Rivers, at tungod ni sa kusog o isa ka adlaw nga ulan dito sa bukid, no? Uphill, no? Sa Pakibato, na ay Marilog. Walay natala nga naangin sa baha, sanglit na patuman ang preemptive evacuation. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Mga kapuso, barkada gula na karong gabi sa pagsugod sa pinakabagong action drama series sa GMA nga mga Batang Riles. Istorya kini sa upat ka batan-on nga sila si Kidlat, Kulot, Sig ug Dags nga natanggong sa usa ka juvenile center sa usa ka krimen nga wala nila gihimo. Sulod sa maong center, maningkamot sila nga makita kung kinsa ang tinuod nga sad-an ug malimpyo ang ilang ngalan. Butang nga nakahatag og hagit kanila. Bida dinhi sila si Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Bruce Roland, Rahil Biria, Antonio Vinzon ug Zephanie ug uban pa. Busa dungan tang tutukan ang world premiere sa mga Batang Riles alas 8 sa gabi sa GMA Prime. Mo kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasud.